Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So, yun po, mga brothers and sisters, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so ang pag-aaralan po natin mga kapatid sa bidyong ito ay ito po ay hanguin po natin sa aklat ng Juan chapter 10, yung 9 sa chapter 9, na ang sabi dito ng Panginoong Hesus, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ayan, so yan po yung pag-aaralan po natin. Ang sabi sa English, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. So yan po mga kapatid, ang pag-aaralan natin. So, napakalinaw po ng sinasabi niya dito, ako ang pintuan, ng sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Di po ba? Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Ibig sabihin, kaya nga sabi niya dito sa aklat ng Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. In English, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Yan po, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So malinaw po na ang lahat ng ating gagawin ay magdadaan po tayo sa Panginoong Hesus. Actually, may nagsabi na po sa akin. Ayan. So magdadaan po tayo sa Panginoong Hesus. Sa Kanya po tayo dadaan sapagkat siya ang pintuan, ang lahat ng pumapasok ay maliligtas. Ang sabi niya. So, kaya nga po ang ibig pong sabihin nito ay maliligtas. Ang sino mang pumapasok. Ang ibig pong sabihin nito, ang sino mang mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, kapag ligtas ka na, ibig sabihin, napawalang sala ka na. Yan po ang, ayan po yung ibig sabihin yan. Kapag maliligtas ka, ibig sabihin, mapapawalang sala ka na. Ibig sabihin, malinis na tayo, kaya maliligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo pwedeng magdiretso sa Ama sapagkat meron po tayong dapat pagdaanan na pintuan. Ayan, kaya nga sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. In English, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find to pasture. Ayan, makakatagpo po tayo ng pastulan. So, ang tinutukoy po dito na pastulan, ito po yung
kung mananatili po tayo sa Panginoong Hesus, ito po yung tinutukoy po dito ay yung bagong lupa at ang bagong Jerusalem ngayon. At yung bababa nitong sa kapanahunan natin pagdating ng huling araw, paghuhukom. Ayun po yung papasukan natin doon, yung bagong langit at lupa at ang bagong Jerusalem. Ayan po yung sabagat nung mga Israelita, nung panahon ng mga Israelita, kaya nga ang sabi doon sa Lumang Tipan, ang sino mang tutupad ng kautusan na iniuutos ng Diyos sa mga Israelita ay magkakaroon ng buhay. Hahaba ang buhay nila at madadala sila doon sa lupain ng Kanaan, which is yun po yung pangako ng Diyos sa mga ninuno ng mga Israelita sa kanila, pangako ng Diyos sa kanila na pagdadala sa kanila. So sa atin ngayon, sa pamamagitan ng mabuting balita na dala ng Panginoong Hesus, which is ang kanyang salita po yun, sapagkat ang mabuting balitang ito ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita. Kaya nga may mabuting balita tayo sapagkat ito po yung buhay na walang hanggan na. Kung sa mga Israelita ay hahaba lang ang buhay mo. Pero dito, dala-dala ng Panginoong Hesus, buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi po doon sa aklat ng Juan chapter 3:16, yung lagi po natin talagang ito talagang kabisado na natin to. Na ang sabi dito, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ayan. So, ayan, kaya nga yung sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 3:16, ang sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya, maligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga makapapasok lamang po tayo doon sa buhay na walang hanggan, o magkakamit lamang po tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Sa pakikipag-isa po natin sa Panginoong Hesus, yun nga yung pagpasok natin sa pintuan. Ayan, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. So sa pamagitan ng Panginoong Hesus, maliligtas po tayo. Ayan po ang ibig po sabihin ng Panginoong Hesus. Kaya dapat, ang gagawin po natin, dapat tayong manalig at manampalataya sa Panginoon. Magtiwala po tayo katulad nung nasusulat po dito sa aklat ng Juan 3:16. Ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay maligtas, be saved. Diba? Which is yun po ang nais. Nang sabi nga dito, sa aklat ng Juan 14:16, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi sa English, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Ayan. So, hindi po tayo makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung tayo po ay dadaan dito sa pintuan, which is ang Panginoong Hesus pa rin ito, tayo po ay papasok at maliligtas. Kaya nga sabi niya, I am the door. By me, if any man enter in, shall be saved. Siya'y maliligtas. Lalabas siya, sabi niya, and shall go in and out and find pasture. Makatatagpo siya ng pastulan. Kaya nga sabi dito, ang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas.
papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. So sa pamagitan ng Panginoong Hesus, pagpasok po natin sa pintuan na nandun ng Panginoong Hesus, maliligtas po tayo. Which is ang ibig pong sabihin niyan, kung tayo po ay mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas po tayo. Bakit kanyo? Siya po ang tumubos ng mga kasalanan natin. Dahil po sa kanyang pagkamatay sa cross at ng ikatlong araw siya ay muling nabuhay, napawalang sala po tayo doon. Nalinis po tayo doon. Yung lumang kasalanan po natin, mula doon sa ating doon sa unang tao kay Eva at Adan, nalinis po yun sa pamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Nang ikatlong araw siya ay nabuhay ng muli at ngayon naluluklok sa kanan ng Ama. Kaya nga sa pamamagitan niya, tayo po ay maliligtas. Kung hindi po tayo magdarasal, sapagkat siyang nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kaya para sa kaalaman po natin, naligtas na po tayo, napawalang sala na po tayo. Ang kailangan lamang po natin ay magpatuloy po na gumawa ng kabutihan upang tayo'y maging busilak para sa Diyos. Ayan po ang ibig sabihin po niyan. So, kaya nga, sabi nga dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kaya po sinugo ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus upang tayo iligtas, mapawalang sala tayo. Kaya dapat napawalang sala na sana tayo kung tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoong Hesus. Sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan chapter 15. Nang sabi dito, ayan, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayan po, isubukan po natin ang isang puno, putulin po natin ng sanga at ilagay natin sa isang tabi. May magagawa pa po ba ang sanga? So ganyan din po tayo. Ang Panginoong Hesus ang puno, tayo po ang mga sanga. Kapag naputol po tayo sa Panginoong Hesus, wala na tayong connection doon sa puno, which is sa Panginoong Hesus. So wala tayong magagawa. Tingnan natin yung sanga. Kapag pinutol natin sa puno, inilagay natin sa isang tabi, wala na, matutuyo yun. Ang magiging katapusan noon, igagatong sa kalan. Ganyan po tayo. Kung tayo'y mananatiling hiwalay sa Panginoong Hesus, matutuyo din po tayo. Pagdating ng araw, igagatong tayo doon sa pugon, which is doon sa impyerno. Igagatong din po tayo. Kasi wala na tayong kabuluhan Wala na tayo, hiwalay tayo sa puno Matutuyo tayo. Yan po ang ibig pong sabihin niyan. Kaya nga, sabi nga dito ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma, chapter 10:9, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka, di ba? Ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
Ayan po ang kailangan na. Yun po ang ibig sabihin niyan. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, nang sabi niya, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved. Ang sabi niya, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya sa tama po yung sinabi ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus at ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. You shall be saved. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon napawawalang sala at magpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. Kaya po kung ano po ang ipapahayag ng ating mga labi, ng ating bibig, at yan po ay nasa puso natin, tayo po ay maliligtas, shall be saved. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay maliligtas po. Marami po kasi sa atin nakakalungkot na hindi alam. Hindi natin alam, basta't makikinig na lang tayo. Kaya ang advice ko po sa inyo, kayo po mga makapapanood ng videong ito, ay isa puso po natin yung mga aral na ating napapakinggan. Kung magandang aral, kunin natin at gawin nating inspirasyon sa buhay natin. Pero kung hindi maganda, wag na natin kukunin. Parang ano tayo parang halimbawa kumukuha tayo ng ginto. Nagsasala tayo ng ginto sa sa ilog. Marami po tayong nakukuha. Pero hindi lahat ginto. May mga buhangin, bato na maliliit. Pero dapat ang kukunin po natin ay yung ginto, which is mas mahigit pa sa ginto ang salita ng Panginoon. Kung ito po ay isa sa puso po natin, isa sa buhay po natin. At magkakaroon po tayo ng kaligtasan sa buhay natin. So yan po yung kaya nga po ang sabi dito sa ayan, sapagkat ang Panginoong Hesus ang buhay siya ang buhay, ang Panginoon. Nasa Kanya ang buhay natin. Kaya kung tayo po ay mananalig at manampalataya sa Kanya, meron po tayong buhay. Kaya nga po, ayan nga po ang sinasabi dito na, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ayan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Kasi sa Kanya nga po ang buhay. Kapag kinalugdan po tayo ng Panginoon, na magkaroon tayo ng buhay, kung talagang karapat dapat tayo sa Kanya, maliligtas po tayo sa pamagitan niya. Kasi wala namang ibang nagligtas sa atin kung hindi ang Panginoong Hesus. Ganyan po kabuti ang Diyos. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, para mapawalang sala tayo, nagbuwis ng buhay ang Panginoon upang maligtas po tayo. Kaya yan po yung huwag natin kakalimutan sa tanang buhay natin. Lagi po nating alalahanin, kung hindi dahil sa Panginoong Hesus, wala tayo ngayon. Kaya napakapalad po natin. At higit na mapalad yung mga taong nananalig at nanampalataya sa Panginoon.
sapagkat sila'y maliligtas. So ayan po ang pagsikapan po natin sa pamumuhay natin, sapagkat ang Panginoong Hesus siya ang buhay. At siya yung muling pagkabuhay. Kahit po tayo'y mamatay sa kapanahunan natin ngayon, kung tayo po ay nanalig at nanampalataya sa Panginoong Hesus, mabubuhay po tayo sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ganyan po ang mangyayari sa atin kung abutan tayo. Halimbawa sa panahon natin ngayon, abutan tayo ng kamatayan at ipagkaloob ng Panginoong Hesus, pero pagkadating ng huling araw, nabubuhayin po tayo. Maliligtas po tayo kung tayo ay nananalig at nananampalataya sa Panginoon. But only pananampalataya, dapat gumagawa rin tayo ng mga bagay na makalangit. Yan po yung dapat nating ginagawa. Hindi lamang dahil sa nananampalataya tayo, kung hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Abay, hindi naman pwede. Halimbawa, kasambahay tayo. Isabihin natin, opo, naniniwala po ako, kayo ang Panginoon ko. Pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga utos. Paano ka magiging part noon? Paano mo sasabihin na Panginoon mo, hindi mo naman sinusunod? Kaya nga, pag sinabi po natin na nananalig at nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. Ano ba yung mga utos niya? Unang-unang pinakamahalagang utos niya, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Nang sa ganon, malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayan po ang utos, mag-ibigan kayo. Kasi sa pag-ibig po, nandun na lahat yan eh. Actually, yung lumang tipan po mga kapatid, nabubuo po yun. Doon sa pag-ibig na yon. Ibigin mo ang Diyos mo, ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po yung kabuuhan nung lumang tipan hanggang doon sa mga sinulat na mga propeta, pag-ibig. Which is yan din po yung iniwan ng Panginoong Hesus sa atin. Bago siya umakyat sa langit, yan po yung sinabi niya. Panibagong utos. Yan yung bagong utos. So kaya, kung tayo po ay nananalig at nanampalataya sa Panginoon, of course, dapat sinusunod po natin yung kanyang mga tinuturo, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos sa atin. Dapat sinusunod din po natin, sapagkat nasa kanya po ang buhay at siya muling pagkabuhay. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 11. Pakinggan po natin. Ang sabi dito, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y muling mabubuhay, siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?
Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig po ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesyas, na inaasahan paririto sa sanlibutan. Ayan po. So, nananalig. Kaya nga dapat tayo nananalig. Ayan po kaya ang ibig sabihin po dito sa Ebanghelyo o sa verse na tinunghayan po natin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang pintuan ng sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Ayan pong ibig sabihin, tayo po ay mananalig at mananampalataya sa Kanya, tayo po ay maliligtas. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Maliligtas po tayo sa pamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi nga dito sa aklat ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig. God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Tayo lang ang walang pagmamahal sa Diyos. Ayan no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang hindi mapahamak, kaya nga sabi, shall be saved. Nasisave tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat hindi po siya magbubuhis ng buhay sa atin kung hindi niya tayo mahal. Ayan po lagi natin tatandaan mga kapatid. Dapat kung talagang nananalig tayo sa Panginoon, kilala natin ang Diyos, kilala natin ang Panginoong Hesus, hindi dapat ginagawa po natin ang kanyang mga utos. Hindi lamang dahil sa kilala natin, kilala natin, nananalangin ako eh. Ang problema, sinusunod mo ba yung mga utos niya? Kaya nga, sabi nga niya dito sa aklat ng Juan 14 na, ang sabi niya dito tingnan natin ang sabi ng Panginoong Hesus dito. Na ang umiibig, ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan no, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So hindi lamang pananampalataya ang ibig sabihin dito. Kung hindi, dapat tuparin din natin ang kanyang mga utos. Kasi kilala nga natin ng Panginoon. Halimbawa, sabihin na lang natin, okay, dasal ka ng dasal, lumalapit ka sa Panginoon, humihingi ka ng tulong. Ba't hindi mo namang ginagawa yung kanyang mga utos? Useless po yun. Walang kabuluhan po yung ginagawa natin. Dapat kung may pananalig tayo, halimbawa, mapapagaling ng Panginoon Hesus yung aking karamdaman. Dapat nananalig tayo sa Kanya na mapapagaling ng Panginoon ang ating mga karamdaman, pero dapat sinusunod natin yung Kanyang mga utos. Sapagkat ang sabi nga niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di ba? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At dahil dyan, sa pagtupad natin ng kanyang mga utos, ano ang sabi niya? Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ayan. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, dadalangin ng Panginoon sa Ama at tayo'y bibigyan niya ng patnubay. Na magiging kasama natin magpakailanman. So ano ba itong patnubay na ito? Tuloy natin. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ayan po, yung Espiritu Santo na ipagkakaloob sa atin. So kapag ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo, ganap na po tayo na may pagkakilala sa Diyos.
sapagkat ito ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus. Doon po, talagang ligtas na po tayo roon kapag pinagkalooban na po tayo. Pero dapat manatili tayo. Kaya nga sundin natin ang kanyang mga utos. Pero kapag pinagkaloob sa atin yan tapos bumalik na naman tayo sa dating buhay, wala po, aalis din po sa atin yan na espiritu na yan na ipinagkaloob sa atin. So back to zero tayo ngayon, babalik na naman tayo doon sa lumang buhay. At sa pagbabalik natin doon sa lumang buhay, alam nyo kung ilang espiritu na masasama na naman ang papasok sa ating buhay, sa ating katawan? 8. Kaya mahirap po kapag tayo halimbawa tinawag na ng Panginoon, tapos nag-backslide tayo, wala na po. Wala na tayong pag-asa. Sapagkat ilan ang papasok na espiritong masasama? 8. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo. Natin. Lahat ng kasamaan, kaya nga lalong sumasama ang tao kapag siya ay pinasukan na ng masasamang espiritong ito. Ayan, pakinggan po natin ang sabi po dito sa aklat ng Mateo, chapter 12, verse 43 hanggang 45. Ang sabi dito, kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yayaon siya at magsasama pa ng 7 espiritong masasama kaysa kanya. Pumapasok sila at maninirahan doon, kaya't sumasama kay sarati ang huling kalagayan ng taong yaon. Gayon din ang mangyayari sa masasamang lahing ito. Ayan po, kung hindi po tayo magbabago, halimbawa magbabackslide po tayo, ganyan po ang mangyayari sa atin. Lalong sasama tayo dahil papasok po sa atin yung masamang espiritu, 8. Magsasama siya ng 7 na mas masama pa sa kanya at papasok po sa katawan natin. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ako nung ako'y wala pa sa Panginoon, lahat ng kasamaan ng espiritu na sa akin. Lahat. Kayabangan, sinungaling, lahat ng masasamang espiritu. Kaya lahat na nga yata Ang dami noon. Talagang tingnan nyo ngayon mga kapatid. Wala na. Nilinis na po. Kapag ganyan din po kayo, kapag nagbalik loob po tayo sa Diyos, lilinisin po tayo sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya yung lumang buhay natin, mawawala na po yan. Dapat itinatakwil na po natin yan, yung lumang buhay na yan, yung lumang pagkatao na yan. Mapapalitan ngayon ng bagong pagkatao na nakaugnay sa Panginoong Hesus at tayo'y makapapasok na ngayon. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Sabi nga sa English, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Ayan po. Kaya nga sabi nga dito sa Juan 14:6, ang sabi dito sa Juan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus said unto him, I am the way, the truth, that the life. No man come unto the Father but by me. Hindi po tayo makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya ang dapat nating gawin, makipag-isa po tayo sa Panginoong Yesus, manalig at manampalataya po tayo sa Kanya. Ang lahat po ay gagawin niya para sa atin. Kung susundin po natin ang Kanyang kalooban. Kaya nga, sabi nga dito sa Juan, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at siya'y bibigyan ng patnubay na magiging kasama niya magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ng sanlibutan at hindi siya nakikilala ng sanlibutan at nakikita. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nananahan sa inyo. So nakakakilala lamang yan yung mga taong pinananahanan ng Espiritu sapagkat siya ang nagtuturo sa atin eh. Kaya tingnan nyo, hindi na tayo basta-basta maluloko ng kahit na sino kapag tayo pinananahanan na ng Espiritu sapagkat meron nagtuturo sa atin kung kilala natin. Pero kung hindi natin kilala, ignore natin yung mga itinuturo niya kasi hindi natin kilala eh. Pero pagkakilala natin, hindi tayo maliligaw sapagkat siya yung magsasabi ng lahat at hindi na tayo malilinlang ng kahit na sino. Ayan, sapagkat ang Espiritu mismo ang magsasabi. Ayan. So, kaya yan dapat pang mga brothers and sisters, huwag po natin laging kakalimutan na ang Panginoong Hesus nagbuhis ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Ayan. Kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. Kung tayo po ay mananalig at mananampalataya sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, sana po ay nakapagbigay ng aral sa inyong buhay ang magandang balita ng Panginoong Hesus. Kapag napanood po ninyo ang video ito, saan man kayo naroroon, kayo man po ay nandyan sa ibang bansa, naninirahan o mga OFW, sana po ay sa buhay po ninyo ang mabuting balitang ito. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.